Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nakakita ka na ba ng alagang kwago? Willing ka bang mag-alaga ng higanting isda? O ng cute na daga? Ilan lang yan sa mga 10 exotic pets na inaalagaan ng ibang tao. Una sa ating listahan ay ang agila. Maraming tao ang gustong mag-alaga nito dahil nakamamangha ang ganda at lakas ng mga ibon na to. May mga tao rin na nag-aalaga ng agila upang sanayin ito sa sport na falconry. Ito yung sport na uutusan nila ang agila para humuli ng biktima gaya ng kuneho. Gayunpaman, hindi biro ang pag-aalaga ng agila dahil kailangan nito ang maraming oras para sanaying lumipad. Hindi mo ito palaging ikukulong dahil magiging matamlay at sakitin ng ibon. Kailangan meron kang oras para makipag-bonding sa alaga mong agila. Mag-ingat ka nga lang dahil ang mga agila ay agresibo. Pwede ka netong kagatin. Pangalawa sa mga exotic pets ay ang mga hognose snake. Isa naman itong hayop na nangangagat kaya mag-ingat ka rito. Gayunpaman, maliit lang ang mga pangil nito kaya ang sabi ng iba, hindi raw masakit ang makagat nito. Maraming tao ang nawiwiling mag-alaga nito dahil sa kanyang angking ganda. Sa tuwing nilalapitan ito ng mga tao, nagpapanggap ito ng kunwari ay patay na sila para lumayo ka sa kanila. Kapag hindi yun gumana, magkukunwari silang parang kobra at palalapadin nila ang kanilang leeg para katakutan mo sila. Pero parang hindi yun effective. Ang cute kasi nila kaya parang hindi ako natatakot sa kanila. Ang susunod sa listahan ay ang alligator gar. Sa sobrang laki ng isda na ito, sinong mag-aakala na pwede pala itong alagaan sa aquarium? Pwede kasi itong humaba ng 8 talampakan at tumimbang ng 150 kilos. Para sa iba, gusto nilang mag-alaga ng ganitong isda dahil para kang may alagang dinosaur sa loob ng inyong bahay. Yun nga lang, kung gusto mo mag-alaga ng alligator gar, kailangan mo itong ilagay sa dambuhalang aquarium. Dahan-dahan ka rin sa pagpapakain dahil baka kainin nito ang iyong daliri. Grabe naman pala itong isda na ito. Pwede kang masugatan kapag kinagat ka. Ako kasi kapag kinagat niya ako, lilitsarin ko yung isdang yan. De joke lang. Next ay ang sloth. Nakakita ka na ba ng sloth? Para itong unggoy na may matutulis na kuko at kung ngumiti akala mo kakatapos lang niyang umutot. Maraming tao ang may gustong mag-alaga ng sloth dahil hindi ito agresibo at napakaamo. Gayunpaman, palagi mong iisipin na ito ay mga wild animals at hindi sila nabibilang sa bahay ng mga tao. Ang sloth ay mabilis makaramdam ng stress sa tuwing napapaligiran sila ng mga tao. Medyo mapili rin ito sa kanilang kinakain kaya mas mabuti kung pakawalan na lang ito sa gubat. Sabi ng iba, sobrang baho daw ng mga sloth dahil puno ng lumot ang katawan nito. Kaya kung ako sa inyo, huwag niyo itong hahawakan. Number 5 ay ang mga raccoon. Ito ang hayop na gustong alagaan ng ibang tao dahil para sa kanila, ang cute-cute daw nito. Maliksi at makulit kasi ang mga raccoon kaya para kang may laruan sa bahay kapag kasama mo ito. Yun nga lang, hindi recommended sa mga fur parents ang mag-alaga ng raccoon dahil masyado itong mabangis at agresibo. Ito ay mga wild animals kaya kung minsan, bigla na lang itong mga ngagat. Kaya kung nais mong mag-alaga ng raccoon, dapat ay may malawak ang karanasan sa pag-handle at pagturo ng disiplina sa mga wild animals. Siguradong pati ang mga aso at pusa ay mag-i-enjoy kapag may raccoon sa inyong bahay. Kung sa kalahati pa lang ng ating listahan ay marami ka nang natutunan, pues dapat mong pindutin ang like button para mas lalo pang i-recommend ni YouTube ang ating video sa iba pang mahilig sa animals. Kung napindot mo na ang like button, edi maraming salamat! Number 6 ay ang chinchilla. Isa itong uri ng daga na may makapal na balahibo at mukha na ubod ng cute. Maraming tao ang gustong mag-alaga nito dahil mukha silang stuffed toys na gumagalaw. Kung gusto mo rin mag-alaga ng chinchilla, dapat ay may kulungan ka at ligtas na bahay dahil baka awayin ito ng inyong pusa at aso. Pero sa sobrang laki ba naman ng daga na ito, baka ang pusa pa ang matakot sa chinchilla.
Kada umaga, kailangan mo itong ilagay sa bowl na may buhangin. Ito kasi ang paraan ng mga chinchila upang linisin ang kanilang balahibo. Hindi madali ang mag-alaga ng chinchila dahil pihikan ito sa pagkain. Mabilis ding mag-init ang katawan ng chinchila dahil sa makapal na balahibo, kaya kailangan malamig ang kanilang kwarto. Number 7 ay ang mga kwago. Yup, sa maniwala ka man o hindi, may mga tao na nag-aalaga ng owl. Sang-ayon ka kaya kapag sinabi ko ang kwago ang pinaka-cute na ibon? Sabi nila, pinaka-nakikitan raw sa kwago kapag nakikita nila ang malaking bilog na mata. Napaka-curious ng mga ibon na ito, palatandaan kung gaano katalino ang mga ibon na to. Yun nga lang, mahirap mag-alaga ng kwago dahil kapag nakalabas ito ng inyong bahay, pwede itong lumipad at hindi na bumalik pa sa inyo. Pangalawa ay nagiging sakitin ng kwago kapag nakakulong lang ito sa loob ng hawla, kaya dapat mo itong bigyan ng atensyon para maging malusog. Ikaw, hindi ka ba matatakot kung maikipagtitigan sa'yo ang kwago? Number 8, stick insect at leaf insect. Kung ang mga stick insect ay kayang gayahin ng mga tangkay ng halaman, ang leaf insect naman ay kayang gayahin ng dahon. Sa lahat ng mga hayop, ito na ata ang pinakakakaibang alagaan. May mga tao na nagugustuhang alagaan ito dahil saan ka pa nakakita ng insekto na gayang-gaya ang halaman. Kapag meron kang ganitong alaga, huwag mo itong bibitawan dahil kapag napapunta ito sa halamanan, baka mahirapan ka nang hanapin. Ang insektong ito ay nabubuhay lang ng 1 taon, kaya bagay ito sa mga tao na mabilis magsawa mag-alaga. Low maintenance lang ang pag-aalaga nito, ibig sabihin, hindi magastos at hindi komplikado ang mag-alaga ng insekto. Halaman lang din ang ipapakain mo sa insektong ito kaya hindi magastos. Number 9 ay ang sugar glider. Mukha itong pinaghalong daga at squirrel, ngunit mas malapit itong kamag-anak ng kangaroo dahil pareho silang marsupial. Kasali ito sa ating listahan dahil saan ka pa nakakita ng bubwit na kayang lumipad. Meron itong malapad na balat sa tagiliran kaya pwede itong magpadausdos sa hangin. Kahit ibato mo ito sa ere, kaya itong lumipad pabalik sa kanyang amo. Maraming tao ang gustong mag-alaga ng sugar glider dahil sobrang cute nito, lalo na habang kumakain. Kung meron kang alagang sugar glider, pwede mo itong pakainin ng insekto, prutas at maski na butiki. Yun nga lang, kung meron kang sugar glider, huwag ka na mag-alaga ng pusa at baka gawin pa yung merienda ni Muning. Ang last sa ating listahan ay ang ring-tailed lemur. Para sa kanila, masarap ang mag-alaga ng lemur, lalo't mabuti raw ito para mawala ang stress mo. Kalmado lang kasi ang lemur, mas mabait pa nga raw ito kaysa sa makukulit na aso. Yun nga lang, mahirap alagaan ng lemur lalo na't pihikan ito sa pagkain at sensitibo sa kanyang tirahan. Omnivore ang mga ring-tailed lemur, kaya kinakain nito ang parehong prutas at insekto. Kahit mukha itong mabait, huwag kakalimutan na ang mga hayop na ito ay agresibo sa tuwing hindi ka nito kilala. Bukod pa riyan, ang mga ring-tailed lemur ay napakamahal dahil umaabot raw ng 1 milyon ang bentahan nito sa pet market. Mahalagang malaman ninyo na kailangan nyo ng DENR permit kung gusto nyong mag-alaga ng mga wild animals. Kung wala kang DENR permit, ibig sabihin ay huwag ka nalang mag-alaga ng mga exotic pets dahil hindi mo yon kayang alagaan. Isa rin itong paalala na huwag kang manghuhuli ng mga wild animals sa gubat para lang gawing alaga sa bahay dahil kawawa naman ang hayop kapag ikinulong mo lang sa hawla. Mas maganda, hayaan na lang natin silang mamuhay ng malaya sa gubat. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Aiden Grace. Hello rin kina Shaina, Sean at Xavier Nuida. What's up kay Margus Aidan Katahan. Shoutout kina Thea at John Kean Flores. John Anthony De Luna. Paul Cedric at Zian Ken D. Layosa. At maligayang ika-10 kaarawan kay Lord Logan.
Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP, ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!